Aminado si Coach Leo Austria na nagpabaya ang kanyang grupo dahilan para pulbusin lang sila ng Blackwater sa kabila ng kanilang paghahabol sa laban. Hindi naman ikinaila ni Mike Williams na nasa puso pa rin niya mga dating kasama sa TNT Tropang 5G. Subalit para sa kanya, kailangan ng bumangon dahil may bago na siyang koponan. At si Coach Chot Reyes nangangamba na maulit ng ibang team ang ginawa ng Converge kung hindi magigising ang kanyang mga players. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa panayam ng media, inamin ni Coach Leo Austria na nagpabaya ang SMB dahilan para tuluyan silang bubugin ng Blackwater. Binanggit din niya na nagbabala na siya sa players na desididong gumawa ng upset ang Blackwater bago pa ang laban, subalit na naig pa rin ang grupo. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Leo sa report ni Jerry Ramos sa Spain. Parang pinabayaan kasi namin to dahil sino ba naman ang mag-aakala, di ba? Tinalo namin yung NLEX, yung Converge, yung Ginebra, tapos ito isang team na nasa ibaba, di ba? Iniisip nila na madali lang para sa amin na talunin yung Blackwater dahil parang isang paa na lang nila yung nasa labas. Bago yung laro, sinabi ko na sa kanila na ang team na to, lalaban yan para mang-upset dahil nagkaroon sila ng coaching changes at pagbabago sa players. Kaya ang focus nila, manalo. So mga ka-playoffs, hindi ito basta simpleng panalo. Yung ginawa ng Blackwater kontra San Miguel Beermen, malinaw na halimbawa kung bakit delikado maliitan ng kahit anong team dito sa PBA. Pinangunahan ni Apsio ang malakas na simula sa kanyang 35 points, kung saan 26 points kagad ang naitala niya sa first half na nagbigay ng malaking 22-point lead. At kahit bumalik ang SMB sa third quarter mga ka-playoffs, nandun sina Bearfield, si Andrade, si CJ Austria para isalba yung laro, di ba? Lalo na si Bearfield na nagpasabog ng clutch plays sa dulo para tuloy ang masil yung panalo. Dito papasok yung point ni Coach Leo Austria mga playoffs. Naging kampante yung SMB, di ba? Matapos talunin yung malalakas na team tulad ng NLEX, Converge, Ginebra, pumasok sila sa laro na parang expected na yung panalo. Pero gaya na sinabi niya mga playoffs, ang Blackwater may bagong hugot, coaching changes at roster adjustments. Kaya mas gutom sila sa panalo at mas mataas yung intensity nila mga playoffs. Makikita rin dito na hindi sapat yung papel o standings para manalo sa PBA, di ba? Kahit nasa ilalim yung Blackwater, pinakita nila na kaya nila makipagsabayan at manalo laban sa powerhouse basta buo yung focus at execution. Yung lamang nila ng una at composure sa endgame ang naging susi para hindi na makabalik yung SMB. Sa kabuuan, malinaw yung lesson dito mga playoffs sa liga tulad ng PBA. Walang easy game. Kapag nag-relax ka ng kahit konti, lalo na laban sa team na may gustong patunayan, pwede kang mabigla. At yun mismo yung nangyari dito sa SMB laban sa Blackwater. Kung aminado si Coach Leo Austria na nagpabaya ang kanyang grupo, nagparamdam naman si Mike Williams sa kanyang dating koponan na TNT. Sa panayam ng media, inamin nito na masayang makita at makaharap muli ang mga dating kasama. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Mikey sa report ni Christian Jacinto ng Spin.ph. May kirot sa puso, sila yung mga kalabang ko sa kabilang panig. Masaya makita silang lahat. Walang samaan ng loob, mahal ko pa rin silang lahat Yun nga lang may bago na akong tahanan ngayon at yun ang pinakamahalaga doon. So kapansin-pansin muna yung eksena ng pag-shake hands at yakap ni Mike Williams sa dati niyang kupunan na TNT Tropang 5G. Lalo na dito kay Coach Chot Reyes. For sure nakita nyo yan. Matagal din silang hindi nagkita at nagarap, di ba? Halos 3 taon dahil sa issue sa kontrata. Kaya magandang makita na maayos na or naayos na ang lahat at nagkaroon na ng closure sa pagitan nila. Sa mismong laro naman mga playoffs, nakuha ng Converge Fiber Xers ang panalo laban sa TNT. Kahit na hindi naging madali yung laban, di ba? Gayunman, kahit panalo yung Converge, nananatili pa rin silang nasa ilalim ng standings na may 3-6 record na nagpapakita na marami pa silang kailangang habulin dito sa torneo. Sa kabilang banda mga playoffs, ang TNT may hawak pa rin silang solid na kartada, 5-3. Kaya kahit natalo sila sa larong yan, nasa maayos pa rin silang posisyon. So, ibig sabihin, hindi pa ito malaking dagok sa kanilang kampanya at may sapat pa silang tsansa para makabawi sa susunod na laban. Sa kabuuan naman, mas tumatak yung sportsmanship at respeto na ipinakita ni Mikey kaysa sa resulta ng laro. Pinakita niya na kahit nagbago na ang kanyang koponan, dala pa rin niya magandang relasyon sa dati niyang team habang tinatanggap yung bago niyang papel at responsibility dito sa Converge. Habang tila maayos na ang lahat para kay Mike Williams, dumadaing naman si Coach Chot Reyes sa pagkatalong nalasap.
Tungkulin niya umanong gumawa ng play, pero tungkulin din umano ng players na ipasok ang bola sa basket. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni Romel Fuertes Jr. na Inquirer. Sa kasamaang palad, meron kaming team ng mga shooters na hindi makashoot. Yun ang problema. Kung hindi kami makapagpasok ng tira, gagawin lang ng ibang team sa amin ang ginawa ng Converge ngayong gabi. Sinabi ko sa kanila na ang trabaho ko bilang coach, mabigyan sila ng open shots. Ang pagpapasok ng tira, trabaho na nila yon. Sa tuwing na-double team si Bolbol, ipinapasa niya yung bola. Pero walang makapagpasok ng tira. Yun yung laro eh. So yun ang kinakatakot ni Coach Chot Reyes mga playoffs, na gayahin ng ibang team ang ginawa ng Converge Fiber Xers sa kanila. Na talagang nilaspag sila sa opensa at depensa. Aminado siya na hindi nakagawa ng matinong tira ang kanyang mga players eh. Kaya tama yung point niya doon. Kung hindi magbabago ang kilos at galaw nila, lalo na sa shot selection at execution mga playoffs, hindi malayong maulit ang ganitong pagkatalo sa mga susunod na laban. Yung sinabi niyang trabaho niya ay mag-create ng open shots at nasa players na finishing, malinaw na accountability to sa team. Ibig sabihin, nabibigyan sila ng tamang sistema at pagkakataon. Pero nagkukulang sa execution, lalo na sa mga wide open attempts na dapat na ipapasok sa ganitong level ng competition, di ba? In fairness naman kay Bolbol, ginawa niya bahagi niya sa loob ng court mga playoffs. Nagtala pa rin siya ng 32 points at 16 rebounds na nagpapakita na may production pa rin sa loob kahit na nahihirapan ng team sa labas. Pero kahit ganun yan, kung walang sumusuporta sa scoring, mahirap talagang manalo. Pero sabi nga, credit pa rin sa Converge dahil napakaganda ng kanilang opensa, lalo na sa labas kung saan nakapagpasok sila ng 12 3-point shots, hindi biro yan. Yun ang naging malaking kaibahan sa laro mga playoffs. Habang hirap ang TNT sa tira, yung Converge naman, consistent at kumpiyansa at tuluyan nagdala sa kanila sa panalo. So guys, maraming salamat.